Good evening po. Welcome sa ating Sunday evening Bible study. Ngayon po ay January 19, 2025 at ating Bible study ay Moses left o kaya fled Egypt. At bago yan tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, gamay po kami sa iyong pag-aaral ng iyong salita upang matuto at patuloy na magtiwala at sumunod sa iyo. At maluhating pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po ulit. Ang ating teksto po sa ating pag-aaral ay sa Exodus chapter 2, verse 15. Ang sabi po diyan, Now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian, and he sat down by a well. So yan po, umalis siya, tumakas siya, papunta sa lugar na tinatawag na Midian, galing sa Egypt. So mag-review muna tayo ng konti. So nakita natin sa salita ng Diyos na si Moses ay ipinaanod ng kanyang magulang kasi nga gustong patayin ang mga bata ng hari ng Egypt kasi ayaw nila na mag-multiply ang mga Jew kasi marami na daw sila. So ang ginawa nila ay ipinaanod nila ito, sinakay nila sa isang basket na hindi pinapasok ng tubig. Subalit siya po ay napulot ng prinsesa o anak ng hari ng Ehipto. At naghanap siyang makakapangalaga kay Moses at ang nagsuggest na sumusunod sa kanya, si Miriam na kanyang kapatid, ay ang ibinigay niya na mag-alaga ay ang kanyang nanay mismo, ang nanay mismo ni Moses. So yun. So bali po si Moses, during this time na umalis na siya sa Egypt, tumakas siya, he was 40 years old. Ayon sa New Testament, 40 years old na siya. And then, makita natin that within that 40 years old, may dalawang training siya na nangyari sa kanyang buhay. Una ang yung secular training ng Egyptians at yung spiritual training ng kanyang mama. So it is an education of a mama. Napakalaki talaga ng mama na educator, lalo na sa mga spiritual things. And then, yung education ng Egypt. At would you believe, mas maging mabigat ang tinuro niya sa kanya ng kanyang mama kaysa tinuro ng Egypt. Ito, ang pag-interpret po ng Bible, mababasa natin dito sa New Testament, ang pag-interpret po nito, the Bible interpret itself, kaya itong portion na ito, mababasa natin ito sa Hebrews chapter 11 at saka Acts chapter 7. Kikita natin. Ang sa Acts chapter 7 po, ito po ay inuttered o kaya sinalita ni the first Christian martyr, si Stephen. At actually, ang sumulat nito ay si Luke, Dr. Luke, isang doktor, medical doctor. At ito po ay sa Book of Acts. At ito po ang sabi patungkol kay Moses. So, kita natin. Sabi diyan, in which time Moses was born, was exceeding fair. So, gwapo si Moses. And nourished up in his father's house 3 months. And when he was cast out, when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up and nourished him for her own son. And Moses was learned in all wisdom of the Egyptian and was mighty in words and in deeds. So, very educated si Moses sa mga wisdom ng mga Egyptian. Alam naman natin, ang ibang mga mathematics natin galing sa mga Egyptian. Ang ibang mga science galing sa Egyptian. So yan. Pero of course, ang mga superstitious belief din, siguro galing din sa Egyptian. Okay, so, pero makita natin dito na talagang he was an educated person. Marunong siya magsulat. Marunong siya magbasa, mathematics, mag-build, marunong siya ng self-defense. So, and then, he was mighty in words and in deeds. And sabi diyan, and when he was full 40 years, ito ilang panahon na siya ay umalis na sa Egypt. And when he was full 40 years, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. So, bakit? Ano ang nag-udyok sa kanya na alam niya na siya ay Israelita at puntahan ang kanyang mga brethren when in fact, kung isipin, siya po ay candidate para maging hari ng Egypt. Napakataas ng kanyang posisyon.
walang iba po kundi ang kanyang nanay. Ha? So, napakalaking bagay ng nanay sa pag-educate patungkol sa mga spiritual na bagay. Kahit si Timothy, isa ito sa disciple ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, "From a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness." Yan si Timothy. Sinasabihan, ang nagturo sa iyo, ang iyong nanay. So, hindi mamaliitin ang education na itinuro sa kanya ng nanay. Yun ang nagtulak sa kanya na piliin niya from the heart ang pagiging Israelita. Kung kaya po dito po sa Hebrews chapter 11, also penned down by the Apostle Paul. Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 11, basahin po natin. Ang sabi diyan, Hebrews 11:24. By faith Moses, when he was come to years, that is 40 years old. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So kung titingnan natin, ang pag-iwan ni Egypt, ang iwan ni Moses sa Egypt is started from the heart. Kung titingnan po natin dito sa mga statement ni Apostle Paul, ang Egypt sa atin ngayon parang inihahalin tulad niya sa sanglibutan. Inahalin tulad niya sa worldliness. At ito po, of course, isa sa malaking hadlang sa tao na maligtas because of worldliness, yung pag-ibig sa sanlibutan. Subalit si Moses, dahil may nakita siya na mas malaki sa kayamanan kaysa sa Egypt, iniwan niya yun. Bihira ang mga taong ganun, na nakita ang invisible. Ang sabi diyan, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Ang ibig sabihin nito, yung palang panahon na 40 years na siya, at marunong na siya na ako ay isang Hudyo, Israelita. Sa kanyang puso ay sinasabi niya, pipiliin ko na maging Israelita kaysa sa isang Egyptian kahit kayamanan. So, he first forsook Egypt from his heart. Kaya kung anumang bagay na ginagawa natin sa action, it must start from the heart. Kahit ang obedience. If you love me, obey. Obedience because of love. Kahit ang work o mga work na mga mabubuti, faith without work is dead. So, bakit may work? Because of faith. So, yun ang mga hindi nakikitang bagay na gumagawa sa ating puso upang tayo makagawa ng mga bagay na mga kamangha-mangha sa Panginoon. So, kaya nung pumunta si Moses doon sa kanyang mga kapatid, sa kanyang puso, dito na ako sa mga kapatid ko. Kaya lang, medyo namali ang kanyang approach. Kasi, pag sabi niya na, nung makita niya inaapi ang kanyang kapatid, ginamit niya ang kanyang dahas, ang kanyang power. Pinatay niya ang Egyptian at tinago niya. And then, pagka following day, nag-aaway naman ang fellow Israelite at sabi niya, bakit kayo nag-aaway, magkapatid kayo? Ang sagot nila, bakit? Papatayin mo rin kami, parehas ng ginawa mo sa Egyptian. Sabi niya, naku, nalaman pala. So yung expression pala na yon, sabi dito sa New Testament, dito sa Acts chapter 7, it is an expression na parang gusto ni Moses ipilit ang kanyang sarili. Sabihin natin, i-introduce ang kanyang sarili na ako ang inyong gusto ko kayong i-save. At rineject siya ng kanyang bayan, ng kanyang kababayan. Ang sabi diyan sa salita ng Diyos sa Acts chapter 7, ganito ang sabi, for he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them, but they understood na. Parang hindi pa actually timing.
na gawin yon. Pero nandun na ang rejection. Although gusto na niya sana na gusto ko kayo tulungan. Kaya lang hindi siya naintindihan. So, ibig sabihin, without leaving Egypt physically, he left Egypt from his heart. Ngayon, ang Egypt po, sa atin ngayon, sa paglalarawan ng New Testament, is an illustration na ito ang sanglibutan o kaya worldliness o kaya anumang mga gawain ng mga kasamaan na nagbibigay sa atin ng advantage o kaya pleasure of sin, na ito ang naging hadlang upang sumunod tayo sa Diyos o kaya makilala una ang Panginoong Hesus. Sumunod sa Diyos ang sinabi ko kasi pag tayo nananampalataya, susunod tayo sa Diyos. Kaya when you are presented ng salita ng Diyos na you are a sinner, you have the pleasure of sin, tayong lahat, we are sinners at tayo ay nagkakaroon ng pleasure sa sin, o kaya anumang bagay, you love this world more than God, ay nagkakaroon tayo ng pagpipili, at usually ang pinipili natin ang sanglibutan, at yun that will damn us. Pero si Moses, nung makita niya ang value, yung value ng spiritual sins, pinili niya actually ang Diyos. Okay, tingnan po ninyo sa Hebrews chapter 11. Sabi diyan, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Ang potential ni Moses na maging hari ng Egypt ay nandoon. At kung ikaw ngayon, marami sa atin ngayon, they will never forsake yung world, lalo na kung ito ay nagbibigay sa atin ng mga advantages, ng pera, ng kaligayahan. We will never do that. O kaya minsan power, o kaya reputation. We will never do that kung nandoon tayo doon, na hinihila tayo doon sa kasalanan, at yung ego natin doon ay inflate, at hindi natin nag-glorify ang Diyos. Mas pipili natin yon kaysa sa mga bagay sa Diyos, kaysa sa mag-repent sa kasalanan, for the damnation of our soul. Yun ang nangyari. Pero hindi yun si Moses. Sabi po dyan, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. So, anumang bagay mga kapatid na nagbibigay sa atin ng pleasure of sin, at usually yun ang pinipili natin kasi nga masarap, and then hindi natin alam that those are just for a season. Ngayon lang yan sa sanglibutan, and then when we die, hindi natin alam kung saan tayo pupunta, because when the time came sa ating buhay, nangyayari ito sa atin na choose you this day whom you will believe. Choose. Pili ka. There are two roads. And then, usually, ayaw ko kay Christ. Ayaw ko sa Kanya. Gusto ko ma-save, pero ayaw ko yung mga suffering that will follow by believing in the Lord. So, usually, yun nadadamp ang tao. Pero si Moses, tingnan natin, esteeming the reproach of Christ greater riches. Kung gusto mo ma-save, actually, may mas dapat kang makita na kayamanan kaysa kayamanan mo dito sa sanglibutan. Actually, malaman natin sa New Testament na may isang very rich na young ruler na lumapit kay Christ. Sabi niya, gusto ko makapasok po sa langit. Paano po? Sabi niya, you know the commandments, do this and do that. Sabi niya, from a child, I have known that. I'm doing that. Sabi, may isa pang kulang. Ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan, ibigay mo sa mga poor, at sumunod ka sa akin. Usually, of course, ginagamit yan ngayon ng mga false teachers. Ibigay mo sa akin, sa amin, ang iyong kayamanan. So, kaya yumayaman sila. Pero si Christ, hindi ganun ang sabi. So, yung lalaking yun, pinili niya, ayoko, gusto ko ito eh. And then, nung tumalikod siya at tiningnan ni Jesus, nung dumalakad siya sa palayo, naawa sa kanyang Panginoon. Kasi, that means eternal damnation. Okay? So, pero ito si Moses, sabi dyan, esteeming the reproach of Christ greater riches. Sabi dyan, than the treasures in Egypt,
for he had recompense, for he had respect, he honor unto the recompense of the reward. Amen. Mas magaling ito. So ibig sabihin, it is by faith. Kasi nga hindi nakita ng kanyang eye, physical eye, ang mga tangible things, tangible riches, but it was told to him by her mother, na ang kingdom ng Diyos ay hindi dito sa lupa, doon sa langit. Kahit sa ang Panginoong Hesus ngayon, sinasabi rin sa atin. And by repentance and faith in Him, we can enter into that kingdom. Okay, so by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. So he first left Egypt in his heart. Kaya lang, nung i-present niya ang sarili niya na I am your deliverer, he was rejected. That's why he went to the Midian. Okay? So ang Egypt ngayon, inaulit ko po, is a picture of the world. At pag pinipresent sa atin ang gospel, na if you believe truly from your heart, then you will be saved. At ayaw natin, yun parang hindi tayo si Moses. Pero pag nakita natin na tayo ay sinner, feel naman natin na tayo ay sinner, grabing burden sa ating puso. Maraming mga ganun. And then we cry to God, have mercy on me, I'm a sinner. Pag nakita ng Diyos na very true ang ating faith, God will do a miracle in your heart. That is called born again. Kapanganak ang bago. And then, ang magiging value mo, ang mga pag-value mo sa mga bagay, magiging iba. Okay? So, ang world view na tinatawag magiging iba. Hindi na dito sa lupa. At ganun ang mga nangyari sa mga saints. At ganun din ang nangyari sa mga naliligtas ngayon. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. So, forsake the world. See Christ on the cross, namatay siya, galing siya sa langit. Diyos nagkatawang tao. At He is offering us the salvation, the eternal salvation of our soul. Believe from the heart. Sabi ka, may mga gusto akong mangyari sa buhay ko. Then, ibigay mo sa Panginoon. May maiiwan akong mga kasalanan at mas maganda dito. May mga barkada ako. Bahara ng Diyos. Basta ikaw muna asikasuhan mo ang iyong kaluluwa. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So pumunta po si Moses sa Midian, at sabi sa mga comment, ang Midian daw ay parang 1 week ka na walk lang, no? So medyo malapit-lapit lang. At pagdating niya doon, nag-spend ulit siya ng 40 years. Valuable ang 40 years sa Bible. 40 years na training ni Moses ng Egypt at na kanyang nanay. And then, 40 years din siya naghintay doon sa Midian upang tawagin ng Diyos. Okay, so, sa ating buhay, kung tayo ay nakatakas na sa sanlibutan, sin of the world, maraming training ang Diyos sa atin kung tatawagin man tayo ng Diyos sa paglingkod sa Kanya. Wait. And then God will call you to be His servant. So may God bless His word. Salamat po. God bless po. Thank you, Lord, for your word. Please bless your word in our hearts upang patuloy na maging masaya kami at sumunod sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening po.